Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung TikTok ban na yan. Okay? So, ano ba yung status quo ngayon? Kasi po, merong pinasang batas ang Amerika nung Biden administration, and ang effect po nito is ibaban po nila ang TikTok. Now, i-explain natin kung paano nabuo yung batas na yan or kung paano napunta dyan. But right as of this writing mga kamatis, mga kaibigan, TikTok is banned. Okay? January 19, 2025 sa ngayon, RIP TikTok. Mali, ito pala. So pag-usapan natin yan in great detail. Okay mga kamatis, mga kaibigan, isa po kasing issue sa Amerika ngayon ay yung data ng mga tao. Kasi yung ibang mga Amerikano ayaw nila, or at least yung mismong US government, ayaw nilang i-share ng Amerika ang kanilang data sa ibang mga country. For them, it's a national security threat. Actually, yan yung dahilan kung bakit binan ang TikTok. Initially, or fundamentally speaking, yan yung dahilan. Ito, galing ito sa CNN. TikTok is a national security threat. US politicians say, here's what experts think. Okay, so basahin nyo na lang to. Pero ang point kasi nito kasi, when we open apps, for example, yung TikTok na to, we send certain information to use their apps. Ina-allow natin sila na i-access halimbawa yung photos and videos natin and yung ibang information natin. Actually, there is I think an IT expert dati that says na hindi lang basta data mo yung kino-collect nila, pati yung make and model ng telepono mo, alam nila. Gets mo? Itong mga information na to kasi, ginagawa nila yan para i-enhance yung algorithm nila. I-engineer yung algorithm nila in such a way na, alam mo yun, na para lahat ng scroll mo is related sa'yo or interesado ka. Most likely the case ay papanoorin mo at mag-i-stay ka dun sa TikTok na yan. 'Di ba? Kaya nga ang effect niyan, isang effect niyan, yung doom scrolling na tinatawag. 'Di ba? Kunyari pagka nagbabasa kayo ng nanonood kayo ng TikTok, lahat ng papanoorin nyo is interested kayo. So that's the effect of having the data with them. Now, meron pang isang epekto yon, which is actually a national security threat according to this US politician. And ngayon nga, I think ang America under the Joe Biden administration says na I think may point ito. So ano yung nangyari after that? So mga kamatis, mga kaibigan, kung ang Facebook po may Meta, ang TikTok naman may ByteDance. Yun yung pinaka the best analogy dito. And that ang ByteDance po is owned by a Chinese citizen named Zhang Yiming. And according to Google, founder of TikTok and owner of ByteDance has overtaken the beverage giant Nong Fu Spring chairman Zhong Xiaomin as the richest man in China. So siya yung pinakamayaman sa China, and isang kanyang LOB or line of business ay ang TikTok. So ito po yung problema rito eh. Yung CEO kasi ng TikTok, si Mr. Chu is a Singaporean, pero yung pinaka-boss niya is Chinese. So ang ginawa ng mga legislators ng Amerika is gumawa sila ng bill. Now, ano po yung linalaman nitong bill na to na sinign na ni Biden into law bago siya umalis ng office? Okay? Babasahin ko po. President Joe Biden signed in a bill Wednesday that could lead to a nationwide TikTok ban, escalating a massive threat to the company's US operation. Okay? Pero may caveat yan eh. The bill that Biden signs give TikTok Chinese parents ByteDance 270 days to sell TikTok. Okay? So, ibig lang sabihin nun, pwede pa kayo dito sa Pilipinas. Sa Pilipinas, wala. Sa United States, basta ibebenta nyo sa amin ang TikTok. Okay? Diba? Syempre, daming bilyonaryo dyan. Failure to do so would lead to significant consequences. TikTok would be prohibited from the US App Store and from internet hosting support. Okay? So, ibig pong sabihin ngayon, kung ban ng TikTok, ibig sabihin hindi pa nila nabebenta ito sa United States, 'di ba? So, ang idea kasi niyan, ang rationale niyan, kung wala talaga kayong tinatago at gusto nyong
gusto nyo na magtuloy dito, di ba ibenta nyo na lang sa amin yan. We are going to happily buy TikTok. Siguro the idea here is that it's not really actually about the profitability of TikTok. It's actually about yung data na hinahawakan ng TikTok sa US citizens. I think that's the main battle dito eh. Pero of course, TikTok is a very successful platform. And ang tanong na lang dito, would ByteDance relent? Ibig sabihin, would ByteDance say na, sige, bebenta namin sa inyo, matuloy lang yung TikTok dyan. Kasi pwede naman nilang gawin eh. 51% ibenta nila sa United States. But the thing is, hawak-hawak kasi ng China ang TikTok. So this is a move by the United States to at least win a battle sa internet against China. So it will make more sense itong galaw ni Mr. Beast na to. Pakinggan natin. Meeting with a bunch of billionaires. TikTok, we mean business. This is my lawyer right here. We have an offer ready for you. We want to buy the platform. America deserves TikTok. Give me a seat at the table. Let me save this platform, TikTok. Okay, so it now makes sense na bakit merong pitch si Mr. Beast kung bakit gusto niyang bilhin yung TikTok. 'Di ba? It interconnects with this with this idea na the United States of America is forcing TikTok to sell itself to them. Ayan o. 'Di ba? So ito, of course, para mas massive yung support, yung isa sa mga pinakasikat na internet celebrity sa United States, ang gagamitin nila as conduit para kausapin ng TikTok kung ibebenta ba nila. But we shall see kasi kung titignan nyo to in a perspective, kung ang tingin ng United States is national security threat ang TikTok, siguro ang China din, tingin nila sa United States ay national security threat din sa kanila. 'Di ba? Either way, one is a hero sa perspective nila and the other one is the villain sa kabilang perspective, 'di ba? So ito yung pitch ni Mr. Beast to buy TikTok. So ang tanong na lang natin ngayon is ibebenta ba ng TikTok ang platform nila sa mga United States billionaire. Of course, sigurado magkakaroon ng porsyento diyan si Mr. Beast dahil napakayaman niya. So sabing gano'n ni Joe Biden bago siya umalis kasi ang inauguration kasi ng bagong United States President na si Donald Trump ay sa January 21, 2025. Sabi niya gano'n, hindi niya daw i-enforce yung TikTok ban at hahayaan niya na daw na si Trump ang magdesisyon dito. But unfortunately, hindi yan yung nangyari ngayon. As of this writing, nakaban po ang TikTok. Pero meron namang sagot dyan si Donald Trump. Sabi niya gano'n na Trump says that he will most likely give TikTok a 90-day extension to avoid ban. So, bibigyan niya ng 90 days, basically mag-decide ang ByteDance kung ano ba talaga. Susundin mo ba yung sinasabi ni Mr. Beast na ibenta nyo na lang sa amin yung platform nyo para ma-save yung TikTok, or you will just outright ban TikTok sa United States? After all, kung titignan nyo mga kamatis, mga kaibigan, hindi naman malaking kawalan ang United States in the bigger picture sa China. Kung talagang Chinese interest yung pag-uusapan natin, malamang yung 170 million users na yun, malamang it's just a fraction of how many people are using TikTok. But if you look at the data mga kamatis, mga kaibigan, merong over 1 billion monthly active users ang TikTok. So, ibig sabihin, yung 170 million followers na yan ay literal na 10 to 15% lang yan ng overall users ng TikTok around the world, 'di ba? And hindi lang yun, sa Pilipinas lang almost 50 million yung kanilang monthly users doon eh. Ibig sabihin talaga fraction lang talaga ng operation nila yung mawawala for sa pag nawala yung United States, given na madaming malalaking content creator sa United States, like for example si Mr. Beast. Pero does that rationalize yung pagbebenta ng ByteDance sa buong platform nila sa United States of America? At saka pag sinabi bang benta, ano ibig sabihin nun? 51% ba yung ibibenta nila? Or okay na sila sa 5% yung 5% ng TikTok ay ibebenta nila sa mga Amerikano? Pwede yun eh.
ganun lang yung ibebenta nila just so yung operation nila still continues and wala pa ring say ang halimbawa yung mga United States board members doon sa operation ng TikTok. Pwede kasi yon. Pero hindi natin alam kasi nga unfolding pa lang tong balita na to. And si Presidente Trump will give TikTok 90 days to answer if gusto kung ano ang galaw ng ByteDance dito. So kung US-based citizen ka naman, hindi naman talaga mawawala yung short form content Ang mawawala lang yung TikTok or yung platform kung saan uso yung mga short form content. Kung gusto mo ng short form content, actually ang YouTube meron na rin yan. Yung parang reels nila, ang Facebook meron na rin. Ang IG meron na rin. Ang Twitter or ang X meron na rin. I'm just saying sa inyo that this move is of course potentially beneficial sa United States at saka yung sa mga United States company na kalaban ng TikTok. Kasi basically tatanggalin nila yung TikTok or kung gusto nila magstay kailangan American-based company na kayo, 'di ba? So for now, ano yung sa tingin nyo dito? Yun lang naman yung sa akin for today. Sundan natin tong storya na to as it unfolds. Mga lord.